Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Hi. O, diba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Migrante. Live na naman kami mula po dito sa Seoul, South Korea at from Japan. Ang topic po natin ngayong gabi is all about pagkwentuhan natin yung tungkol sa SONA. Yung nakalipas na state of the, ano ba yun? State of no accomplishment something. Oh, State of the Nation address. Parang feeling. State of no accomplishment ba o State of the Nation address? Whatever. Pero sa ulo. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimano. Mula po dito sa kasama ko, Migrante South Korea. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to the program. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan, magandang gabi. Tatalakayin po natin ang accomplishment daw ng ating Pangulo ngayong gabing ito. Ako pala po si Edsel Villena ng Kapin Saitama Migrante Japan. Muntik mo na kami nadaya doon. Akala namin talagang nandito si Bileng Block. Welcome sa show kay Presidente Bileng Block at saka kay Pareng Chat. Welcome naman natin si Pareng Chat. Isang palakpakan naman. Thank you. Magandang gabi, mga kasama. Welcome back. Darating ang panahon, makakabalik din ako sa katotohanan. This will not be forever. Doon po sa mga nagtatanong kung bakit tayo linggo umi-ere ngayon. Kung po ito, mga special po na ito na serye ng ating Radyo Migrante. Para nga po dito sa ating pagsusuri at komento sa SONA na ginanap nitong nakarang kailan ba ito? Lunes o Martes? Lunes. July 22. Nakalimutan ko agad kasi parang wala akong napunod. Gandang gabi sa ating mga kababayan. Wala ka kasing mapupulot doon sa Buti na lang nandito si Presidente Bileng. Marami akong ginawa. Mamaya, teka. Teka. Excited vlog ko yun. Babati muna tayo. Pwede bang babati muna tayo sa ating mga kababayan bago tayo? Ayan. Bago tayo. Seryoso muna tayo. Yan. Mga pabengi, pambawa, anyong, at yung bagarabi, kadayo kayo amin. At maupay. O maayong gabi. Sa inyong tanan. Good evening at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Good evening. Good evening, good morning, and good afternoon sa lahat sa buong daigdig. Binabati ko nga pala po ang mga dating si Chat Dimano at si Roger Raimundo. Paano yung practice mo? Mukhang magtatalumpati ka dyan. Ay, sarili ka SONA. Sa ating po mga kababayan na nakatunghay ngayon. Share lang po sa ating Facebook Live ngayon at maya-maya naman siguro mamayang konti o bukas. Pwede nyo pa kami. Kung kayo may katanungan, ilagay nyo lang po dyan sa ating chat box. At aking sasagutin yan. Yan. Swerte po kayo. Ayan na, hindi pa si... Ayan. Yun. Successful. Yeah. Tama. Okay, maya. Welcome natin mamaya. Alam niyo po, meron tayong... Sige. Meron tayong bisita ngayon. Meron tayong bisita na parang hindi kasi malay nyo maging regular na nating kasama dito yan sa ating radyo. Malay nyo. Ayan. So pakilala po natin muna at ang ating special guest ngayong gabi. Kasama po natin siya dito sa Japan at siya po ang chairperson ng
sama ka na o yung samahan ng kababaihang nagkakaisa na sila po ay taga Nagoya. Ayan, welcome po natin si Rosana. Ang dali lang ah. Inaayos ko lang yan. Teka lang daw, Rosana. Mai-add ka ni parang chat. Ina-add lang kita sana. Bago sa ang lahat, binabati ko po lahat ng ating mga viewers. Sige nga, batiin mo nga muna si Presidente Blanglong, ating mga bisita. Marami akong sasabihin sa inyo mamaya. Ang aking mga accomplishment. Ayan. Ayan na siya. Sino yung sino yung malakas yung parang may audio? Magandang gabi, magandang gabi. Ayan oo. Ang ganda ng loob mo. Medyo ganun mo ng konti yung microphone. Yung camera mo. Oo, medyo. Tsaka mukhang may static Mukhang may static sa. Baka electric pan, no? Yan. Yan. Dali. Nakikita ang buo yung kagandahan. So magandang gabi kay kay Maluri Cafort. Good evening daw mula daw sa Nagoya. Magandang gabi. Magandang gabi. Maluri Cafort. Maki-jamming ka sa aming chikahan tungkol sa nakalipas na State of No Accomplishment speech. Nakalipas na nakalipas na yung nakalipas na niyo akong inuusgahan. yung nakalipas na na parang gala effects, tapos gumastos ng 20 million tapos nagbaha. So paano ngayon yun? 20 million para sa pagkain ng 2,000 person. Paano mo i-reconcile yung usapin na yun? Di ba? 10,000 ang isang tao. Meron talagang static na malakas, promise. Baka kay Rosana. Oo. Rosana, baka meron ka nakatapat. Oo, sa kanya yun. Sa kanya siguro. Baka pwedeng lang muna. Pakilayuan o something. Oo, kaya i-mute mo yung microphone for a while habang inaayos mo. Kasi may static Gumamit ka ng headset or something. So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, yung may mga comment, paki-comment na lang po. Ano ba yung observation ninyo sa nakalipas na SONA? Ano yung nakita nyo doon sa talumpati? Ano yung mga napunan nyo doon sa talumpati? Ito ba, nararamdaman ba ninyo yung mga pinagsasabi niya? Di ba? Yung mga pinagdadaldal doon. Sa tingin nyo, isa-isahin natin, tingnan natin. I-comment ninyo kung ano yung nakita na obserbahan ninyo. Ito ba, buwento lang, walang wenta? Yung mga tipong ganon. So anyway, nawala si Pinapalakas natin ang ating agrikultura. Oo. Alam mo, kung magandang balita yan, Presidente Blanglong, gaano po ba kalakas tayo agrikultura? Namahagi tayo ng 130 titles para sa ating mga magsasaka. Teka. Nawawala ako sa wish. And then siyempre sigawan ulit. Sige, palakpakan yun Ang nakakatuwa, ano po ang ginawa ninyo tungkol sa baha, Ginoong Pangulo? O, di ba? Tanong yun Nagbigay tayo ng ayuda sa mga magsasaka. Diyos ko po. Alayo na. Parang hindi na Ginoong Pangulo yung tanong mo Ulitin mo na maayos kasi yung tanong. Alam nyo, pagka nakakasingkot kasi ng pulburon, medyo yan. Oo. Sa totoo lang. Usapin ng pulburon to. Usapin mo na ng agrikultura muna, no? Nabanggit nga doon sa SONA, BBM, di umano, na nakapamahagi ng libo-libong land titles at na-transfer na rin yung mga
community. Meron din kasing bukod dun sa individual land titles, meron siyang binabanggit na mga community land titles na naka-address sa mga komunidad, lalo na doon sa mga siguro lugar ng ating mga minorya Mm. na kung saan hindi naman pwedeng mamahagi ng individual ang titulo. So maaring nandoon yung sinasabi niyang community land titles na yan. Pero same, sabi nga natin, totoo kaya na itong ano ba talaga ang naging epekto, no? Ano tingin niyo mga kasama dito sa sinasabing pamamahagi ng mga lupain? Samantalang tuloy-tuloy yung pagbulusok Land con- ng natin, ng agrikultura hanggang sa tayo Mm. naging number 1 na importer ng bigas sa kasalukuyan. Ano ba ang pagtingin natin dito? Tuloy-tuloy ang land conversion, kaya may duda ako doon sa sinasabi nila na yun eh. Anyway, yung sinasabi mo tungkol sa usapin ng 'di ba ng agrikultura, matindi yung Oo. anyway, siya yung dating tawag dito, secretary ng agriculture eh. Oo, bago niya palitan yung sarili niya eh. Kuha siya ng ibang ang problema kasi, talagang hindi makakakumpit yung mga manggagawa. Wala naman kasi talagang programa yung Pangulo, yung gobyernong ito. Para sa mga magsasaka, mas naka-prioritize kung ang pag-uusapan ay usapin ng agrikultura, mas naka-prioritize yung ating gobyerno sa sa importasyon, 'di ba? Importasyon ng agricultural product, especially bigas. Sa totoo lang, yung bigas, kung pag-uusapan ay bigas, ibinaba pa nga yung taripa from, I think, 35 to 15. Kung hindi ako nagkamali, from 35, yung taripa, yung tariff, ibinaba ng 15. So, mas matindi yung incentives ng mga importer kaysa doon dito sa atin. Ang problema kasi is, siyempre, it is a rule, 'di ba, na yung mas maunlad na bansa, lalo na kung ibinaba mo ang taripa, ay babagsakan ka talaga ng sobrang produkto. Sobra na yun sa kanila eh. 'Di ba? Kaya nilang i-flood yung market mo ng mas maraming produkto, 'di ba? So, ganoon na nangyayari sa atin. Binaba pa yung taripa, nilagyan ng incentives. Ang tendency tuloy ng mga magsasaka natin, natatalo sa parang ginigisa sa sariling taba niya. Hindi siya makakumpit. Ngayon, wala naman suportang malinaw yung gobyerno tungkol sa pinang pagsasaka, di ba? Yung mga magsasaka nga natin nagpupuntahan sa Maynila eh. Kaya ang daing-daing tao sa Maynila. Nagbigay tayo ng ayuda sa mga magsasaka. Ang kanilang mga utang ay ating binigyan ng Nag-moratorium ba? Nag-moratorium. Parang narinig ko rin yun eh sa speech niya eh. Parang sinasabi niya yung kahirapan ng mga magsasaka ay ginagawa natin pangsamantala. Di ba? Yung pansamantala. Puro pansamantala lang yung kahirapan. Diba? Patsi-patsi. Yung sinasabi niya nga doon sa kanyang speech, yung programa ng gobyerno para doon sa agrikultura ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, mas nakadepende siya doon sa importation ng agricultural product. Agriculture. Yeah. Which is nakakalungkot. Marami tayong nahuling mga smuggler. Diba? At iyan ay ipapamahagi natin sa ating mga kababayang naghihirap. Diba? 29 pesos. Diba? yung sa mga... Tama. Yun nga po, diba? Yung sinasabi natin, yun sa mga magsasaka natin. Binababa po, ibinabarat ng gobyerno yung pagbili ng palay sa ating mga magsasaka. Pero wala naman talaga siyang, yung tinigil na nga ng NFA yung pagbibili ng palay sa mga magsasaka. Tinanggalan sila ng di ba? Tinanggalan sila ng kapangyarihan to buy rice. Or ibinalik na yun sa mga magsasaka. Oo. Kaya nga, ang problema nga dito, dapat siya yung bumibili ng tamang presyo ng produkto ng mga magsasaka. Pero inalis niya pa, di ba? Wala rin naman siya nabanggit na papataasin ito
'di ba? Paano magiging mahusay at epesyente yung Mm. pagsasaka. Very bad idea yung very bad idea yung importation kasi Oo. yung matinding dependence ng Pilipinas sa usapin ng importation. Hindi na talaga tayo makakabangon. Una-una, yung kinikita natin ng mga pera, kung dolyar man, naganggaling sa atin sa mga OFWs. Yung mga pinapadala natin dolyar, it's either ipinambabayad mo lang din sa ini-import mo or ipinambabayad mo, may maingay talaga. Naririnig nyo ba yan mga kababayan? May microphone, Sabi niya nga, di ba? Nagpapasalamat ako sa mga OFWs natin. Sila ay mga bayani natin. Di ba? 30 plus billion ang ipinasok nila ngayong taon na to. Kasi gaya nga na sinasabi ko kanina, ang mangyayari talaga nun kapag ang tendency mo is mag-import ka na mag-import, matindi rin yung mangyayari sa yung, yung tinatawag na siguro nababasa nyo na parati yung balance of trade deficit natin malala. Kasi una-una, wala naman tayong produktong ini-export maliban sa mga OFWs, di ba? Yun yung priority. Yun yung pinakamarami tayong ini-export, di ba? People. Yeah, instead of products or banana or something. Kaya siguro magandang para ma-appreciate natin itong siguro mas bigyan natin ng hustisya itong mga kiniklaim ng BBM, ni Blenglong, na mga achievements niya sa usapin ng agrikultura. Ang pagbabatayan natin dyan, una yung plano na inilatag niya noong last year, doon sa kanyang SONA, at yung mga ipinangako right after that. Una, tama, ipinangako yung pamamahagi daw ng libreng lupa at mga titulo sa ating mga magsasaka, which is totoong may tinutugunan niya na problema. Pero kung sa dami at lawak ng mga naging benepisyaryo, talagang maliit pa yan. Kasi ilang libong hektarya ang napamigay. Samantalang daang-daang libong hektarya ay pagmamayari pa rin ng malalaking pamilya, ng mga hacienda, hindi ba? At yung patuloy na land conversion na rin, at yung sa iba't ibang salik na pati yung kalikasan na sobrang lalakas na mga bagyo, baha, tapos nandyan pa yung sinasabi nyo nga kanina na ang ating mga magsasaka, bukod sa napakalaki ng kanilang input sa pagsasaka, napakamura ng bili ng mga pribadong komersyante doon sa kanilang produkto, na talagang pumapatay doon sa kanilang kabuhayan. At the same time, yung bulto-bulto naman o sobra-sobrang importasyon na ginagawa ng gobyerno. Tama din tayo dito na para bang hindi lang sapat kasi yung usapin ng pamimigay ng lupa, kundi dapat comprehensive yung suporta. Nabanggit din dun sa SONA ni Blenglong na uli yung pagpapatayo ng farm to market roads, which is also ay integral part ng kung anumang programang pang-agrikultura. It is integral. Kaya lang po every year sa bawat eleksyon, bawat pagpopondo ng gobyerno, lagi na lang may nakalaan para sa proyektong 'yan. Pati yung irigasyon. Hanggang ngayon hindi naman ito natutugunan yung pagpapataas ng produksyon, hindi ba? Ng ating dapat talaga nakapokus sa sa production ng production ng bigas ng agricultural product yung gobyerno. Kaso ang mapapansin mo talaga yung gobyerno, mas gaya nga ng sinasabi mo nauuwi lang yan sa corruption sa totoo lang. Yung mga farm to market roads na sinasabi. At saka mas nakafocus yan, hindi naman hindi naman para sa mga magsasaka talaga, kundi sa mas nakafocus siya sa sa yung dayuhang korporasyon. Mas ganun pa siya mas ganun pa yung pupuntahan niya. Sige, check kaya natin kung okay na ang connection ni Rosana o ni Aliyah. Aliyah, pakiuga ang baso. Good evening. Aliyah, magparamdam ka. Paramdam ka nga, konti lang. Naka-mute Naka-mute ka sis. Ramdam na. Ayan.
Yun. Yan. Yeah. Oo. Pero madilim Ang yung mute na? paligid, ano? Parang si ano. Oo, yan. okay. Okay na. Wala nang Parang madilim. static. Parang madilim, di ba? Parang kasing dilim Madilim. ng Rehime na Bakit to. may harap? Ah, Oo. oo. Sige, Ano? kamusta? Okay na? Siguro medyo hingan naman natin ng komento si Rosana ng Sama Ka Na. Kaugnay dito sa nakaraang SONA. Ang alam natin, nagkaroon din ng programang Sama Ka Na before ang SONA. So, ano ba ang tingin ninyo ng Sama Ka Na sa nakaraang SONA ng Pangulo? Ay, Pangulo, ano ba? Pangulo? Ayan, magandang gabi sa inyo. Salamat sa Ayan, magandang gabi. pagkikita nyo sa akin dito. Para Good naman evening. magkaroon ng chance na ma-voice out ng mga nararamdaman bilang Yeah. mga Ayun. ang tuloy Alam nila mo, sa atin ay imbis na mga bayani Mhm. or OFW daw, no? Mhm. Pero kabaligtaran. So, yun nga. Good evening, Mari-Mari, no? Salamat sa mga aking mga Mga taga Nagoya ba sa yan? invitasyon. Mm. Mga taga Nagoya yan. At ang aking Sige. anak na bunso. Shout out! Yeah. So, yun na nga. Saan mo makita? Ba't kaya madilim? Madilim pa rin. Oo. Oo eh. Sabi ko nga Parang kasing may dilim ng naka-black. Rehime na to yung hinaharap ng Rehime na to. Ganun. Anyway, okay lang. Okay. Dinig naman ang audio eh. Sige. Oo. So okay naman yung audio. Tuloy lang. Umuubra naman yung audio. Tuloy lang. Tuloy mo lang. Naghang. Yan lang. Naghang, nawala. siya. So anyway, Okay natin. nalaglag siya. Yung pagkakakapit niyang ganon, nalaglag. Parang yung mangyayari Yan, sa region bumalik na na. to. Yan. Yun, yan. dumali. Yun, Bumalik na. siya. Okay. Baby, I'm back, sabi niya. Ganun. So alam niyo isa sa napansin ko doon sa speech na nangyari noong no SONA. Napansin ko puro ayuda yung sinasabi. Puro ayuda, Palliatives. puro ayuda. Ang tanong sa sarili mo, kung walang matibay na hindi natin kayang mag-produce ng produkto talaga at nag-aasa tayo sa importasyon. Pagkatapos ikaw ay puro ayuda, saan mo kukunin yung pera? 'Di ba? Yun yung question saan mo kukunin yung pera? Hindi ibig sabihin mangungutang ka na naman. Ang utang daw ng Rehime na to, umaabot na ng ilan? 14 point something trillion? 14. Mahigit 14 trillion. 14 point something trillion. At ang Rehime na to daw, sang-ayon sa Ibon, ang Rehime na to yung pinakamatinding mangutang. Tinalo pa nito si Duterte, si Gloria, yung mga naunang presidente, kung ang pag-uusapan ay monthly, di ba, na utang, na kung mangungutang, para lang i-finance yung kanyang mga infrastructure project na sa totoo lang, hindi naman magsisilbi sa mamamayan. Kung usapin ay priority, siyempre, ang mas priority mo supposedly ay yung food security, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, mga basic na services sa mamamayan. Hindi Ang prioridad nito is magbigay ng incentives sa mga dayuhan. Mas kaya nangyayari ngayon, ang taas ng presyo ng kuryente, iriribisa daw yung IPIRA. Natawa ako doon sa speech na yun Nung sabi, kailangan nating tingnan muli ang IPIRA. Sabi ko, ba't nyo patitingnan? Hindi nyo patanggalin. Di ba? Hindi nyo patanggalin yung IPIRA. Anyway, yung IPIRA na yun ay hindi naman talaga nagsisilbi sa mamamayan. Kasi nung gawin ng IPIRA, ang mantra ng gobyerno, ang sinasabi nila is bababa ang presyo ng kuryente. 'Di ba? Kaya nga nag-liberalize ng power industry para bumaba ang kuryente. Ibig sabihin sa mahabang panahon nakailang presidente na hindi naman bumaba yung presyo ng kuryente bagkus ay tumaas pa. Ibig sabihin failure 'yun. Ang gagawin nyo i-amyenda or something, ayusin. Nakita niyo na nga yung karanasan Tapos niliberalize mo yung power industry, kaletsya na mangyayari. So dapat talagang ibalik ulit sa mamamayan yung mga basic na industry dapat ay tangan ng gobyerno, water, communication, etc. So
failure nakita mo talaga sa mahabang panahon na yung failure ng neoliberal policy. Sa mamamayan nakita mo na. Kaya lalo tayo naghihirap nabaon na nga ng todo sa utang, di ba? Exactly, ano. Iyon Kaya kumbaga, yung kay si Rosana kanina nawala no. Tanong natin uli, Rosana, kayo ano yung bilang sa kasama ko, ano yung nakita nyo sa State of the Nation Sama ka address? na. Sama ka na. Ayan. Sa Mm. nakita, maraming nakita kasinungalingan, mga balistad sa mga nabanggit niya, no? mm, Unang-una, siyempre tayo mga nandito sa labas, wala kaming narinig na pabor doon sa mga katulad namin na, halimbawa, nung discussion namin, ano ba yung kasiguraduhan namin, mga magsisenior na kami. Pag umuwi ng sariling bansa, ano ba yung programa para sa amin? exactly. No? Meron ba kasiguraduhan para kami mabuhay sa Pilipinas? Siyempre, hindi naman lahat masasabing permanente na talaga. No? Kahit na mga permanent visa. Iba pa rin ang bayan natin. Pero, tapos habang nagtatrabaho, hanggang kailan kaya? Hanggang kailan? Pero pagka iisipin mo yung mga sistema pa rin sa Pilipinas, na walang pagbabago, walang pabor para sa amin o sa atin na nasa labas ng bansa at para makauwi at mabuhay. Paano na? Tapos, pangalawa yung nangyayari nga yan, katulad yan ng pagbaha, no? Kitang-kita yung kasinungalingan na ilan yon? 550 floodways ang baha. ating 5,500. ano ba? 550 yata yun. 5,500 na flood control system. 5,500. Nakalimutan ko na. Sorry. Medyo ako'y nawawala sa binukas Wala sa natin pulmon. ng 5,500 floodways. Hindi ang tama. Kasi yung mga na yan, Thumbs down sabi niya, Oo. kasi yung mga kaya nagbabaha, kasalanan din ng mamamayan yan. Kasi tapon kayo ng tapon. Di ba? Nung sinabi niya yung 5,500 daw na na flood control tapos nagbaha, nasa isip-isip ko. Flood control system Tapos ang sabi daw nabangga ng barko. Yung 5,500 kaya bumaha. So sabi nung mga kasama ko, mga kakilala ko na sabi niya, ibig sabihin kung 5,500 yung flood control system sa buong bansa, nabangga ng barko, ibig sabihin nabangga ng barko lahat yung 5,500? Sabi gano'n. Bakit nagbaha pa rin? 5,500 na barko. Sabi. Ito meron lang akong gustong itanong kay Rosana. Anyway, napansin din natin. Parang wala itong binanggit. Malinaw talaga Usapin na mo. puro kasinungalingan lang. Wala kang narinig na pabor para sa atin. Ayan, sinagot ka na kagad. Wala ka nang tatanungin. Sinagot na. Puro kasinungalingan nga daw. Particular, wala din binanggit doon sa usapin nga paano i-ensure yung kabuhayan natin with respect doon sa mapakarami ngayon bilang ng mga OFWs, kababaihan at tapos pabata ng pabata. At the same time, ang ating mga kababaihan sa naman si Rosana. Nalaglag na naman. Wala ba? Sorry. Nalaglag. Wala. Okay, ulitin natin yung tanong mamaya. Baka maganda rin na makapag-cite sila. Yan, nakabalik na ulit. Rosana, itong nakaraang SONA, pansin natin walang nabanggit partikular sa sektor ng kababaihan Doon sa mga panawagan, hinaing ng sektor ng kababaihan ay halos wala itong binanggit. Partikular na doon sa proteksyon at pangangalaga sa kanilang kagalingan. Paano nyo ito tinitingnan bilang dapat sana ay mahalagang bahagi ng dalatag ng SONA na isang Pangulo? Yes, exactly. Yung halimbawa yung sa issue ng divorce, no?
So, imbis na isipin niya yung programa diyan dahil nga pinahihirapan niya yung mga kababaihan na halos binubugbog na nga ng asawa, no? Tapos pagka ang asawa ay naghamon ng divorce. So, ang sasabihin ng Nalaglag uli po si Rosana. Sige, so mamaya. Mahina po ang kanya signal. Yeah. Nahuhulog siya, may trouble siya sa internet, I think. Siguro, ano? Nadidelay siya eh. Mahaba yung delay. Yung nalaglag na siya, tapos bumabalik siya, tapos akala niya nasa loob pa siya. Nalalaglag siya. So yung may internet delay siya. Yan, medyo okay na. Okay. Go ahead, Aliyah. Rosana. Sige. So Nakamute yun ka nga, na. yung sa usapin ng kumakabayan ng diborsyo. Oo, kasi nga alam natin nakabinbin ngayon yan sa Senado at supposed to be ay mahalagang batas ito in a way, dahil nga meron itong particular at tiyak na suliranin na kailangang matugunan, sa particular sa hanay ng mga kababaihan na rin. Sige, sa ibang issue naman, dako tayo kanina na pag-usapan natin yung usapin ng agrikultura. Paano kaya naman itong usapin naman, yung kanina nabanggit na rin ni Chat kanina yung tungkol sa usapin ng mababang pasahod at yung tuloy-tuloy na pagtaas o pag-angat ng presyo ng bilihin. I-reply uli natin ano yung binanggit dito ni Bleng Blong nung nakaraang SONA. Pasok, Bleng Blong. Itinaas natin ang mga sahod ng manggagawa. Nagbigay tayo ng mga benepisyo sa mga kawani ng gobyerno. Bakit 35 pesos lang ang binigay mong sahod? 120, 1,200 ang hinihingi namin. Sa bagamat tumataas ang presyo ng mga bilihin, tinaas natin ang sahod para magkaroon ng maayos na kabuhayan ng mga manggagawa. Teka. Palakpakan uli. Sakto yun. Yung sabi nga, pinagmalaki pa ni Bleng Blong, yung 35 pesos na aumento di umon sa sahod. Ito sa Metro Manila. Wala siyang sinabi kung magkano. Basta sinabi tinaas yung sahod. Isipin mo, last year nagbigay siya 40. Kinatkungan pa ng 5 pesos. Pero nga, 35 lang ang binigay ngayon. Yung problema nga, tinaas yung sahod. Pero yung pagtaas, yung pagsirit ng presyo ng mga bilihin, hindi talaga Exacto, dun sa pagtaas ng sahod, di ba? Kasi yung sinasabi sa NCR daw nangangailangan ng at least 1,216 if I'm not mistaken. Yung isang pamilya na may 5 miyembro just to survive decently. Ang layo sa sahod Ang layo sa sahod ng Ibig sabihin, existing na minimum wage ngayon sa Maynila ay nasa 610 pesos. Oo, yung value, real value. 'Di ba? Yung real value niya. 620 ang minimum wage. 43 na yata, 643 na ngayon, something. So pero, ang layo doon sa makabubuhay na sahod, di ba? Pero ang sabi dati ng NEDA diyan, pagka kumakain ka ng noodles, nag-uulam ka ng noodles, itlog sa 3 beses ang araw, maalwan na inyong buhay. Di ba? You have any idea kung paano pakiramdam ng kumakain ng ng puro noodles ng everyday? Well, I have an idea. And it's not a good idea. Akala nyo maganda yun Itong gobyerno na to, kumakain ka ng noodles, ganun-ganun. Akala nyo ba yung pakiramdam ng kumakain ng noodles everyday? Sama ka na. Yung paano to nakaka-apekto yung kahirapan sa atin sa bansa natin at sa katulad ninyong mga OFW. Ano yung epekto nito? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung
pagtaas ng mga bayarin, no, kuryente, tapos hindi tumataas yung sahod. May epekto ba 'to sa mga OFW? Malaking epekto lalo na yung pagbaba ng yan ano. Habang ito'y nagpapadala, kailangan mo dagdagan ng dagdagan. Abanuhan mo yung mga kakulangan para mapunaan yung padala. Oo. So, patuloy talaga yung na sweldo sana, kaya lang yung pagpapadala mo mahirap. Pero ang gagaling naman, pagka yung mga, yung charge, no? Yung mga, nagpapadala ka, siyempre yung mga charge yun. So, hindi sila apektado doon. Kami talaga apektado dahil kami nagpapadala. At para punan, yung kakulangan doon sa regular pagpapadala. Siguro para mas gaano kalaki ang kailangan punan ninyo natin kung sa ngayon kasi 'di ba nabanggit mo nga yung usapin ng inflation, yung pagbaba ng halaga ng pera natin at ng pera ng yen mismo. Sa ngayon in numbers siguro gaano kalaki sa tingin niyo yung kailangan bunuin natin ngayon o kung kayo kasi ako nagpapadala din halimbawa kung dati ang pinapadala namin sa Pilipinas sabihin na natin na sa 3 lapad. Ngayon para yung halaga ng 3 lapad dati para abutin namin ngayon dadagdagan pa namin ng 2 lapad yun eh. Kamusta inyo ba? Ganito rin ba ang experience ninyo? Exactly. Halimbawa, magpapadala ako ng 5 lapad. So, yung 5 lapad yun, kailangan dagdagan mo ba ng 3 lapad? Saan mo kukunin yung pangdagdag na 3 lapad? Yes. Anong value ng isang lapad na sinasabi nyo sa Japan? Ano yan? More or less, magkano siya? 3,600 pesos isang lapad. Okay. Pero di ba po, yung sinasabi natin, yung inflation po hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Kahit dito po sa Japan, napakataas na rin inflation. No. Oo, kahit dito sa Korea nagtaas ang inflation Rosana, yung inflation hindi lang sa Pilipinas nararamdaman. Palagay ko hindi kanya narinig. Nakamute si Rosana. Hindi ka lang yan nadinig siguro. Ko, yung inflation, Rosana, hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Dito rin sa Japan nangyayari yung inflation. Kaya nagdodoble kayo yung mga kababayan natin dito. Kaya napakalaki din, di ba, ng epekto. Kailangan pa niyang yes. Yeah. Talaga dahil sa nabanggit nga kanina, yung dati mong pinapadala na 5 lapad, kailangan mo pang doblihin yung para mapunan yung kakulangan doon sa pagpapadala mo. Dahil nga ang palitan ngayon ay 3,600 yen, 3,600 pesos na lang. Yes. Sa isang lapad, or sa 1,000 yen. So anyway, para mapunan kasi yan natin, either na maghahanap ka ng part-time job or magdadagdag oras ng trabaho. O kaya magtitipid. Backup support. Natural yun. Another doubling. Maghihigpit ka ng sinturon. Yes. Ayun nga yung katulad ng sinasabi kanina ni Rosana, nagkakaedad na rin yung mga kababayan natin, Hindi naman for good sila nandito o kung nasa abroad sila. Siyempre, kung ganun ang nangyayari, wala rin talagang naiipon.
yung mga kababayan natin. Hmm. Kaya nga ang tanong niya kanina, paano pagbalik namin sa Pilipinas? Oo. Magpo-for good na kami sa Pilipinas. Ano yung magiging kabuhayan namin diyan? Ang sabi diyan ni Bleng na welcome po kayo lahat. I-accommodate namin kayo sa ano yan? OFW Lounge. Yan. May libreng kape. Yan. Carpet. Kape. Music. So lahat i-accommodate, sama-sama tayong mamatay sa gutom. Ganun ba yun? Kasi At ganun least yung may tsura kape. nun eh. Di ba ganun yung tsura? Kasi Oo, kaya ako sinasabing ganun ang itsura, 7 million yung walang trabaho eh. Di ba sa Pilipinas, ang dahil pang walang trabaho. Tapos 7 matindi yung million yung inflation. walang trabaho. Ang inflation pa kasi hindi pa usapin ng inflation, general 7 inflation pa million. yung sinasabi natin, di ba? Hindi pa usapin yung may inflation sa pagkain at may ibang inflation pa sa iba't ibang sektor, di ba? So iba-iba yung tama nun sa bawat sektor, yung inflation. Eh, siyempre, ang pinakamatinding tama nun, hindi sa pagkain, sa kasalukuyan, di ba? Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno para pahupain yung sentimiento ng mamamayan, kasi siyempre mag-aaklas yan eh. So anong ginagawa niya? Ang ginagawa niya, doon pag tiningnan ko yung kanyang ang napansin ko doon sa kanyang zona, ang sinasabi lahat puro ayuda. 'Di ba? Puro ayuda, bibigyan ng ganito, bibigyan ng ganito. Ngayon, ang tanong sa sarili ko, saan mo kukunin yung ayuda? Exactly. Kukunin mo yung ayuda sa mamamayan din at pangungutang, 'di ba? Kahit itong pinagmamalaki na niya nga na parang main anti-poverty campaign niya, itong usapin ng pagpo-put up nitong mga kadiwa stores na kung saan na nagbebenta daw di umano o nakakabili ang mga mamamayan ng mas mura talaga ng pagkain. Pero hindi sinasabi ay saan kinukuha ng gobyerno yung yung pambili sa mga produkto na ibinebenta sa kadiwa. Kung bakit isabihin tama yung sinasabi ni Chat kanina na very token. Kasi ang kadiwa naman magbubukas lang yan half day, 1 oras lang o 1 is 2 oras sa isang araw. At piling-pili lang ang mga tao na pwedeng makabili ng murang bigas. Hindi pa 20 pesos 29 pesos. 29. Ang nakakabili lang ng sa kadiwa ay yung senior citizen tsaka PWD. Yes. Tapos meron pang ganun eh. Isipin mo meron pang ganun. Yeah. hindi ko naunawa. To say na pinagmamalaki niya ito bilang pantapat di umano sa kahirapan. Yung kahirapan sa Pilipinas, sabi niyo nga kanina, 7 milyon na walang trabaho. Mahigit 80% ng mamamayang Pilipino may hirap. Tapos ang taas sa sahod, 35 pesos. Ang taas ng inflation. Tapos ang sagot mo lang, kadiwa store na ilang daan. Tapos nakabukas ng 1 oras sa buong maghapon sa 1 linggo. Hindi ito kumbaga bukod sa pagmamayabang lang ito, hindi ito bagong proyekto. Kasi itong mga proyektong ito ay ginaya lang kanyang tatay. Minana sa tatay. Exactly. Kanyang slogan na bagong Pilipinas. Noon, bagong bagong lipunan. Bagong lipunan. So, wala Rebranding. Magaling siya sa rebranding. Rebranding, at saka yung pagpapabango. Yan. Wala kang makikita matino sa sinabi. Yung isa pang malinaw doon sa kanyang zona, yung mga pagpapali sa mga kababayan natin, patungo sa abroad, Sabi niya, inaano na yung UN para doon sa proteksyon ng mga manggagawa na manggagaling sa Pilipinas, Yung protection daw, quote and quote daw, ng mga manggagawa, yung karapatan ng mga manggagawa na kanyang iniluluwas, At ang pa nito, sinasabi niya pa doon sa yung papagandahin yung mga ating mga airport, mga terminal,
Mga ang ano dito dapat gobyerno, hindi eh. Papagandahin natin, katulong natin ang mga private sector, 'di ba? Ang mga investor doon sa pagpapaayos ng mga paliparan natin at ng mga pier ng Pilipinas, no. Problema nito, no, Kahit anong ganda ng airport mo, kung wala ka naman serbisyo sa mga OFW, kahit palatagan mo yan ng isang katutak na red carpet tuwing umuwi pagka December. Pero kung wala pa ring serbisyo yung gobyerno, sa totoo lang hindi naman mga OFW ayaw umalis ng Pilipinas magtrabaho sa labas ng bansa eh. Kaso nga walang oportunidad sa Pilipinas, walang malinaw na oportunidad, 'di ba? Kaya ang gagawin talaga nung lalabas ng bansa. Ngayon, ang gagawin sugar coated. Gaya ng sinabi niya, pinupuri ko kayo, pag darating kayo, meron pang red carpet, blah blah blah, Kaya nga. salubong ng banda Pero halos. hindi niya Pero sinabi, 'di ba? serbisyo yung pinag-uusapan eh. Serbisyo ang pinag-uusapan sa OFW. At ano yun? Tanggalin niyo yung OEC. Isa na yun. Kaya nga, Sinisigaw wala ng mga siyang binanggit, OFW, no? tanggalin niyo yung OEC. Ayaw namin ng persahang SSS. Ayaw namin ng persahang PhilHealth. Di ba? Mga ganung bagay na serbisyo ang kailangan Pero namin. mas pinapatindi niya yung Trabaho sa e-travel. bansa, trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas. Yun yung pinananawagan natin, Yung di ba? e-travel, di ba? Yung sinasabi niya. Ay, Pinapalakas natin bagong ang eklat e-travel. lang nila yun. Pareho din naman yun. E-travel. Totoo lang. E-travel na. Pero, di Sige, ba, ano? sinasabi nga natin dito. Shoutout muna natin itong mga Brad, bago Sige. natin tuloy yan. Si Shoutout Cecilia. Cecilia Perez, Cecilia Perez. Shoutout. Ana Narumi, Ana Aquino. Ana Aquino. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Ana Narumi. Ayan nga, yung sige, Insel, tuloy mo muna yung sayo kanina. Sige. Nawala ako. Yung sinasabi nga, di ba? yung bakit ba napipilitang umalis yung mga kababayan natin, no? Pupunta ng abroad. Dahil nga, sabi nga katulad sinabi kanina ni Chat, no? Ayaw talaga pumunta ng abroad ng mga kababayan natin. Kaya lang, tinutulak talaga sila ng kahirapan. Tinutulak sila ng gobyerno mag-abroad. Di ba? Wala namang binanggit ang gobyerno natin na yung sa zona ni Bongbong Marcos na i-industrialize natin ang ating bansa, 'di ba? Ang binanggit niya doon, magpuput tayo ng mga investment, 'di ba? Tinding pag-asa sa 12 to 15 million. 12 to 15 million ang mga kababayan natin nasa labas ng bansa, no? 6,000 plus araw-araw ang umaalis, no? Mga Tapos, indikasyon yan ng pagpapatuloy nga noong pag-intensify noong labor export program ng ating gobyerno. Ito yung ngayon nga binabanggit din kanina, na parang isa sa pinaka buhay na industriya at programang pang-industriya ng ating gobyerno ay yung pagbebenta ng lakas paggawa ng mga Pilipino. Kung sa Japan lang, matatandaan natin ng 2023, bumisita dito si Bleng Blong kasama ang mayapang DMW Secretary at nagpirmahan nangako ang Japan, ng 80,000 jobs para sa mga Filipino sa Japan. Kasi nga, target ng Japan from this year hanggang 2029 ay makapag-recruit ng at least 900,000 foreign workers. So, hanggang 2 million. Yes, hanggang 2 million. Hanggang 2040, ang plano talaga ng Japan ay mag-recruit pa ng nasa 6 na milyong foreign workers. Ibig sabihin, bali 8 million na yan. So 6 na milyon hanggang 2040 for 16 years, yan ay pumapatak ng parang daang-daang libong foreign workers kada taon. Dito naglalaway ang ating gobyerno, kaya nagmadali at nagpirmahan nga noong 2023. Pagkatapos niyan, nagbumuo din ng parang ahensya, hiwalay na ahensya pa ang ating Migrant Workers Office dito sa Japan. Yung dating polo po, nagbuo ng Japan Desk. Ang pang-trabaho naman itong Japan Desk, ito po ay ahensya o attached agency ng MWO o ng embassy.
para pangasiwaan daw yung safe and secure transition o deployment ng mga OFWs. Pero hindi sinasabi dito kung yung usapin ng gaano ka-extensive at ka-epektibo ang proteksyon para dun sa sinasabi ng proteksyon. Kung ang pagbabatayan lang kasi ng sinasabi nilang proteksyon, yung dokumento ng OEC at saka yung contract verification, sinabi na rin po natin ito sa nakaraang programa natin, bisita natin ng Migrante International, si Manang Josie. Itong OEC o yung contract verification, OFW pass, formalities lang ito eh. Sa totoo, wala itong ibinibigay na protection sa ating mga kababayan once na nasa site na sila. Kapag minumura na sila ng kanilang mga accredited na mga employers, kapag inaalimura na sila ng kanilang mga amo, wala namang magagawa yung OFW pass na yan. Yung iba pa nga, umuwi na lang bank. Pero ang pinakamalinaw sa OEC, ito ay isang uri ng gatasan ng gobyerno sa mga OFW. Diba? Yung karapatan at kagalingan ng OFW, walang silbi yung papel na OEC. Diba? Kasi halimbawa, karanasan, merong problema yung mga dito sa Japan. Nag-cluster nung panahon ng pandemic, nag-cluster yung mga manggagawang Pilipino. 50 mahigit sila, pero pinagtatrabaho pa rin sila. Ni-report yan, binisita ng dating polo pa. No? Alam niyo ba kung saan pumunta yung polo officer? Hindi dun sa mga kababayan natin. Doon sa opisina. Pagkagaling sa opisina, umalis na. Hindi na kinamusta yung kung ano yung kalagayan ng kababayan natin. No? Kaya nga po yung OEC, talagang papel lang yan at pinagkakakitaan lang yan ng gobyerno para sa mga OFW. No? Yun po yung talagang pinakamasakit doon. Tapos po sinasabi nilang Japan desk, para doon sa mga kababayan natin dito. Ano naman po yung gagawin nila, pagka may nagreklamo sa kanila na kababayan natin? Di ba? Yung ganung parang naglagay lang sila ng isang para magandang pakinggan, Pero ano ba talaga yung function nito? Wala rin naman sinabi sila kung ano yung magiging function nito. Di ba? Kaya nakabalik na si Rosana. Siguro doon pa sa ibang mga aspeto na binanggit nga ni BBM doon sa kanyang SONA. At isa doon sa bandang hulihan ng kanyang speech, pinagmayabang niya na in-announce niya na mula sa araw na ito. Paano ba 'yung pagkakasabi no, Brad? Bandang Pogo. Pogo. Hindi, bago 'yun, Bago 'yun, Pero isa kung pang mahalagang tutuusin, yung usapin kasi ng Pogo, buwan na yan dragging na nga, halos taon na yan. Alam na lahat ng mamayan, lahat ng mga illegal na nangyayari sa programa na yan. Pero ngayon lang umaksyon ng gobyerno. Ang usapin dito, bakit itinaon sa SONA? Pwede namang noon pa, months ago, pwedeng doon ginawa o na yan, kumbaga. Pati nga yung 35 pesos na bigat na aumento bago mag-SONA sa kanya ginawa. Si Alice Giao na na mayor ng Banban, di ba? Dapat doon pa lang Go. Si Alice Go. Go. Ayaw magpakita diba? Pinapa-arrest na nga Alam naman talaga nila bakit ngayon sinasabi ni Arde bakit ngayon pa. Pero isang interesting yung PhilHealth. Nagbigay sila ng mga incentive sa PhilHealth. Yung itinaas yung mga ayuda o sa serbisyo ng PhilHealth, Yung Bat-bat ng korupsyon yung PhilHealth, di ba? Tinaas nila yung para sa mga senior citizen, di ba? Grabe yung PhilHealth niyan. Oo. Grabe ang PhilHealth niya, di ba? Grabe maningil yan sa OFW, Sa mamamayan natin.
kumikita sila ng bilyon-bilyon, no? 90 billion ang excess nila na pondo ng PhilHealth. Tapos humihingi pa sila sa gobyerno ng 60 billion para dun sa operational nila, no? Tapos sinasabi nila, lugi nga daw ang PhilHealth sa mga OFW. Kasi gumastos na ng 200 million plus ang PhilHealth para sa OFW. Masaklap Pero din sa yung PhilHealth. Masaklap yung kasi sa kinuha PhilHealth, nilang privatize eh. kinuha nilang pondo sa gobyerno ay 60 billion. No? Ano nga sa kanila, breakdown eh. Hindi nga nila masabi kung saan-saan napunta yung 60 billion. Hindi nila kayang gawin yun kasi last time nagkaroon sila ng pati computer nila. 'Di ba yung anomalya ng computer diyan? Oo, matindi ang diyan. Yun ang problema kasi nga dahil nga langung-lango tayo sa neoliberal na patakaran. Globalization, etc., privatize everything. Kaya pati healthcare pinrivatize. So, pag pinrivatize mo talaga yun, ang tendency nun is maghanap ng tubo, hindi naman magserbisyo sa mamamayan. Tubo talagang takbo ng utak niyan. May naalala lang ako, no? May naalala lang ako isa pa, no? Yung sinasabi ni BBM na yung pinaayos yung health services, no? Binigyan ng dagdag na pondo yung para sa mga high blood. Center. Oo. Yung mga sa high blood, no? Kasi nga, kaya niya talagang bibigyan ng dagdag na yan, no? Kasi yung mga tao na high blood na doon sa kahirapan, no? Doon sa pag-iisip. Tapos, yung isa pa, binigyan niya priority yung sinasabi niya binigyan natin ng priority yung sa sakit ng mental health. Kasi nasisira na yung mga ulo. Kaya binibigyan niya ng priority. Kasi nga doon sa wala nang mabili. Walang trabaho. Di ba? Pasensya na po doon sa aking mga salita. No? Pero bakit po ayun yung kanyang pagtutuunan, no? Yung doon sa mental health, no? Imbis na paano ba mababawasan to? Di magbigay ka ng maayos na programa para sa magsasaka at maayos na kabuhayan para sa manggagawa, tamang sahod. Di ba po? Magbigay ng trabaho at maglikha ka ng trabaho. Hindi po yung nakabalik na si Rosana, no? May gusto lang sana ako itanong kamusta ang kung sa Nagoya? Alam natin medyo marami talaga. Sige. Mabalik tayo sa sa OWA na naalala ko lang may isang pasahero na pinagmamalaki kasi ni OWA admin na napakaganda na raw para sa OFW yung yung lounge. OFW lounge sa airport, no? Naghang ka na naman. Nawawala, no? Oo. Baka pwedeng mag-off na lang ng taman. Medyo na lang. Baka pwedeng mag-off na lang ng taman. Medyo na lang. Sige, Alia, may Sige lang, tuloy mo lang. Nakabukas yata yung Alin? Yung FB. Paki-mute mo yung FB. Ayan, nag-mute. Nalaglag na naman, no? Nagdo-doble kasi. Wala itong FB. Ayan. Oo. Sige, ayan. Okay. Speaker yan. Yung nadidinig nyo speaker na yan. Sa OWA. Nawala ang mic. Ayan po, meron na. Naririnig namin kayo. Hello. Sige, tuloy lang. Okay, sige lang, tuloy mo lang. Oo. Yung dun po sa OFW Lounge. Yung OFW Lounge. Yung isa sa naging project niya yung sa lunch sa sa airport, no?
Pero sabi ng ordinaryong OFW na imbes na yaan ang tunan niya ng mga, siyempre magastos din yun, yung sistema doon sa loob ng airport. So ganun din yung sa atin, no, sa Pilipinas. Hanggat hindi nagagamot yung cancer, parang cancer yan hindi malulutas yung mga, hindi masusolusyonan yung mga pinanggalingan ng problema. So, ibig sabihin, yung mga ordinaryong OFW na hindi naman sila aware, nakakaramdam talaga sila ng tunay na maling sistema. Kaya, nanggagaling talaga sa puso nila yung sinasabi nila na ayusin yung sistema. Hindi namin kailangan ng kape, makakabili kami niyan. Di ba? Yes. Hindi naman yung usapin ng upuan lang sa airport na mapagpapahingahan namin ang kailangan namin. Ang totoo, wala sa airport yung tunay na serbisyo na hinahanap ng mga Pilipino. Aliyah, dugtong ko lang, kung sa Nagoya ba, kamusta ang karanasan natin dyan pagdating doon sa... Nakina kayo. Hello? Kamusta ang karanasan ninyo sa Nagoya pag usapin doon sa, halimbawa, yung mga karaniwang problema at usapin na kinakaharap ng ninyo, ng ating mga kababayan dyan sa usapin ng trabaho, nawawala. At iba pa. Hello? Ay, sige, ulitin ko na lang. Hello, narinig mo na ako? Malinaw ba? Hello? Narinig mo ako, Aliyah? Hello, Rosana? Dinig ba? Tingin ko nag-ano siya, hindi naglalag nadidinig siya eh. Kasi yung ano niya, ang tingin ko yung ano niya, yung internet niya is unstable. Kung saan man siya nakapwesto, unstable yung internet niya, kaya ganun. Sige, ulitin ko. Nalalaglag siya from now and then. Every now and then. Aliyah, naririnig mo ako? Dinig ba ako? Nahuhuli yung boses. Oo, delay. Ibig sabihin, may ano siya, may... Sige, ang tanong ko lang, ang tanong ko lang yung tungkol sa kamusta ba ang kayo, ang ating mga kababayan sa Nagoya sa usapin ng trabaho, serbisyo ng embahada sa ating mga kababayan. Meron pa, hello? Narinig ka ako? Okay. Okay, narinig kita. Narinig mo yung tanong kanina ni RD? Nadidelay yung ano niya, yung internet niya. Nadidelay, mabagal yung ano niya, mabagal yung connection niya. Unstable. Sige. Kamusta ang sitwasyon ninyo, ng ating mga kababayan sa Nagoya? Una sa usapin ng trabaho at yung usapin ng serbisyo ng ating embahada at ng MWO o OWA pagdating sa inyo dyan sa ating mga kababayan. Wala siya nadidinig, I think. Kung walang naririnig. Wala siya nadidinig. Palagay ko lang. So sige, tuloy natin yung diskusyon, mga kasama. Maganda sana ng Pero anyway. Maganda sana kasi hindi nila nadidinig eh. Kung sa batay doon kasi sa ilang impormasyon na ating nakukuha, sa ngayon malaki ang bilang ng deployment ng mga OFWs sa parte ng Aichiken kung nasaan ang Nagoya. Sila ang may malaking porsyento kung nasa 50,000 o 60,000 ng mga OFWs ngayon dito. Almost half o 40 to 50% yata ng datos na ating nakuha. Batay doon sa datos ay nasa 40 hanggang 50% ng deployment ng mga OFWs ay nasa Aichiken o yan nga kung nasaan yung Nagoya. Cardi, yung dinideploy ngayon, ano yan? Anong nature ng trabaho nila?
Ang nature ba ng trabaho nila, caregiver or something? Kasi dito sa Korea may similar na initiative na ganyan. Pero dito, Yung mas manggagawang bahay yung pinag-uusapan dito. iba-iba eh. Merong yung trainee na ano ba yung trainee? Yung trainee. I mean, saan ang punta nila? Pagawaan ba or caregiver? Iba-iba rin. Yung trainee kasi bukod-bukod yan eh. Pag trainee, andyan yan sa food service, sa food, agricultural. Hindi, generally, halimbawa, manggagawa ba or caregiver or lahat na i-deploy na yun, basically, puro pagawaan ng takbo. Iba-iba rin. Iba-iba. Hindi lahat manggagawa. Tapos, malaki siyempre yung porsyento ng mga manggagawa. No? Dinig ba ako? Meron kasing agricultural. Pero may yes, caregiver. Kasi may caregiver sa Japan, di ba? Meron. Caregiver, tsaka yung mga house cleaner, mga service. Magagawang bahay. House helpers ang tawag nila dyan. Category kasi natin, di ba? Mga magagawa din naman sila. Bahay nga lang. Sige, nagkakaiba-iba kasi ang isabihin. Sector lang. Yung visa designation nila, kahit pa parehong trabaho, nagkakaiba-iba ang visa. Meron ng designated activities na visa, pero farming. Pero usually, yun ay binibigay sa mga trainee o kaya mga specified skills worker. So, kumbaga, ginagawa itong iba't ibang, sabihin na natin, ano ba ito? Pasukan, para kunwari lang i-diversify. Pero ang totoo, ang lahat ng hulog nito ay para sa cheap labor, True. I-boost yung rank and file workers, no? So yan ay mapa-factory, nasa farm at iba pa. Rosana, okay na? Nadidinig mo ako o kami? Mahina talaga. Mahina. Sige. Anyway, sige. Yung tanong mo kanina about sa konsulado, no, dito sa Nagoya. Instead na, kasi ang Nagoya ay sentro ng mga workers, trainee, SSW, caregiver. So, kasama na rin dyan yung mga JFC, no? Yung mga Japanese-Filipino children na napupunta dito sa Japan na may kontrata sa mga broker ba yan? Not years, no? Naririnig na ba ako? Oo. Yes. Tuloy mo lang. Ayun. Instead na yung mga problema nila o labor problem issue, ang tinutunan ay mas tinutunan pa ata yung mga festival, yung mga pa-imbitasyon ng mga artista. So, ang tingin ko, that is parte yun ng yung pagpapaliban sa mga totoong issue ng mga workers dito. True. So, kahit dito sa Korea nangyayari yan. Naka-focus. Kaya kahit grabe, dito sa Korea nangyayari. Kawawa naman ito mga talaga. Nagbubuo sila ng ibang asosasyon pero focus doon business, samahan ng mga employer, ganun. Generic. So, generic hindi pa sila talaga na nakatuon style. sa tunay na issue ng mga workers. So, hindi mo makita talaga, ano ba talaga concern nyo? Bakit nandiyan kayo? Parang ganun So, siyempre, kanina may interview ako, no? Tungkol to sa mga JFC, no? Nung araw, yung mga nanay ang pumupunta rito ngayon, yung mga anak na, no? Ng mga JFC na ibinanganak sa Pilipinas. So, sila din, mga pupunta rito pero may kontrata. So, may mga problema rin sila. Oo. Actually, very... So, hindi natutunan ng pansin ng ating konsulado. Nabanggit ni Rosana, ang usapin ng mga JFC o yung mga Japanese Filipino children. Karamihan kasi sa mga JFC na tinatawag na ito ay mga illegitimate child o kaya mga inabando ng mga anak ng Hapon sa mga Pilipino.
At ang karaniwang problema ng mga JFC, yung napakahirap na proseso para makapagkuha ng Japanese nationality. Napakahigpit po ng batas diyan. At kapag nakakuha na ng nationality at pwede na makapunta sa Japan, ang pangunahin naman na problema yung pera na gagamitin sa pagbiyahe at yung pagsisimula dito sa Japan. Dito papasok yung papel ng mga agency o yung mga broker na in a way tina-traffic itong mga JFCs na ito, pati yung kanilang mga magulang para hawakan sila. Ibig sabihin, pangakakuan nila ng libreng pamasahe di umano, airfare, tapos pabahay at hahanapan ng trabaho. Pero pagdating dito, bukod doon sa sinisingil sa bahay at yung utang, di umano, na para doon sa tulong, di umano ng broker sa pag-alis nila, meron pang mga kinakaltas na hindi naman lumilitaw doon sa kanilang payslip. At isa pa, yung mga utang di umano na dapat nilang bayaran, hindi nababawasan, Kung minsan nga ang natitira na lang doon sa JFC pati doon sa kanilang pagtatrabaho, pangkain na lang eh. Ito talagang malinaw na usapin at totoong problema na kinakaharap ng mga kababayan natin, lalo na itong mga JFCs at kanilang pamilya, na sa tingin natin talagang kapos at walang serbisyo o hindi ito napagtutuunan ng pansin ng ating embahada eh. Dahil nga tingin nila, dahil itong mga JFC na ito ay legally at technically ay mga Hapon na, parang hindi na ito kabilang sa kanilang mamamayan o mamamayang dapat serbisyuhan. Sige, kasama, baka meron pa kayong tanong kay Aliyah o kaya ay iba pang punto na gusto nating butbutin kaugnay dito sa SONA. Siguro ako naisip ko lang, parang hindi, sabihin na natin medyo matapang yung statement ni BBM doon sa usapin ng West Philippine Sea. Pero at the most, para bang, again, too late itong mga statements niya. Noong panahon na dinisarmahan ng Chinese Coast Guard yung ating mga sundalo mismo, biro mo yun. Naputol pa yung daliri. Oo, walang nagawa yung ating mga sundalo, tahimik siya. Pero lahat para bang hinintay muna ang SONA para magyabang at magbulat. Para ibuslon niya lahat doon. Ang problema kasi noon, nakaasa sa dayuhang tulong sa US. So hindi niya madami ng tao nagsasabi na gustong i-contain ng US in China sa kanilang expansion. So ginawa tayong buffer zone. Tayo, Japan, tsaka Thailand. So yun yung pangharang nila para chain of buffer. So ginawang ganon. Marami na nagsasabing ganon. Ang matindi kasi sa atin dahil nga tayo ay nakaasa sa dayuhang tulong sa ekonomiya, sa politika. Kaya nga ang tawag sa atin malapyudal, malakolonyal na lipunan di ba? Nakaasa tayo sa tulong ng US. Maging militar, maging hindi tayo naging self-sufficient sa sariling tindig. Ang foreign policy natin ay nakaangkla pa rin sa interest ng United States. Kaya nga pag tinignan mo yung Pilipinas, tsaka yung mga nagsosona parang kwang-kwang lang yan yung mga nagsasalita na mga politiko tungkol sa ang foreign policy natin hindi naman nakaakla sa sarili nating interes. Kaya ang tendency natin is as usual, labor export oriented, import dependent, and debt ridden country. Yung Pilipinas. Pero, walang nababago po mga kababayan. Walang nababago pa rin sa Pilipinas magmula pa noon. Kung ang usapin ay labor export pa rin, nag-umpisa pa yan nung unang panahon pa nang buksan natin yung ekonomiya ng Pilipinas sa neoliberal na patakaran. Kaya hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung tendency. Pero pinakamalinaw doon sa sinasabi niya yung tumanggap ng mga foreign investor. Diba, mag-invest na mag-invest. Yun, exactly my point kanina, di ba? Tapos, magluwal ng maraming OFW.
Di ba? Tama. Ayun yung Pati yung pinakamalinaw. K-12 eh. Yung K-12, mas Oo. ganun din yung tendency nun, di ba? Nung Kasi yung panahon ni K-12, yung Duterte. education, inano niya yan eh. Magkaroon ng mga vocational, di ba? 2 years vocational. Pang ano yun? Yung K-12, ganun siya eh. May specialization, Para yung 2 years na para specialization. Mas nakaangkla para yun for itulak export, labor para export. itulak na Mm. naman yung mga kabataan palabas ng bansa. Mm. Pero Tama. isa pa sa pinakamalinaw. Malungkot Isa sa pa nga daw isa siya eh. oo. Kasi Pero isa yung pa sa K-12 kulang pa. Oo. Kulang pa, Isa sa oo. malinaw pa, Kulang. mga kasama, isa pa sa pinakamalinaw na binabanggit niya, lahat ng para sa mamamayan o yung paano papataasin yung kabuhayan ng mamamayan, yung mga ginagawa niya ngayon ay pansamantala lang. Ibig Hindi daw tayo sabihin, competitive pansamantala eh. lang. O kaya nga, pansamantala, ibig sabihin, wala talaga siyang plano paano iangat ang buhay ng mamamayan. Hindi Diba? daw tayo competitive when it comes to education, sabi niya. Sabi ko, nasa loob-loob ko kasi ang problema Hindi ninyo, highly competitive komersyalisado ang education. edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang komersyalisado ang edukasyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang edukasyon ay hindi karapatan. Pribilehiyo. So kung sino yung mayaman, sino yung mapera, siya yung makakapag-aral sa magandang eskwelahan. So Hindi ba dapat nga 2 taon? bumabalik parati sa kanya yung sinasabi niya, yung kinokontradict Hindi niya yung ba nga sarili niya yung statement. 2 Diba? taon na yung Secretary of Education, ang programa lang ay toothbrush. Tsaka ROTC. Anong kaasahan natin na sa 2 taon na wala na tayo sa pandemya, ay ito ang pinagtuunan, yung red tagging, no? Sino na kasi Vice President na yan, balita ko, bumiyahe ng Germany, nanood ng concert ng Taylor Swift. Lumalangoy tayo sa bahay. Diba? Designated survivor nga naman daw kasi. Bahala kayo dyan. Kung mamatay ka. Ako ang papalit. Kasi tsak naman natutulungan yun. Magbibigay ng ayuda. Mayroong parilip. Ako magsasaya sa Germany. Kaya nga. Until the time siguro siguro anong oras na ba? Lampas na tayo sa oras Until the time siguro na until the time na talagang makapag-industrialize yung Pilipinas, sariling makapagtayo ng batayang industriya. Ang first and foremost talaga para mag-industrialize yung isang bansa, talagang kailangan mo na ang magsasaka mo, suportahan mo ng todo di ba? Yung uunahin mo yun food security pababain mo yung presyo ng bilihin. Doon ka bago yung iba Kaso paurong tayo mas inuuna natin yung garbo ng gobyerno. Yung garbo kaysa sa Kaya nga sabi nung mga local manufacturer ng jeep, sabi nila doon sa Senate hearing, i-industrialize natin ang ating ang ating bansa para makapaglikha tayo ng maraming trabaho. Di ba? Sila na mismo yung nagsasabi dahil ramdam nila at nakikita nila pag ginawa ito ng gobyerno, maraming magkakaroon ng trabaho. Di ba? Yes. Jeep pa lang to. Jeep pa lang yung pinag-uusapan dito. Ilang daan libo na ang mabibigyan ng trabaho. Pag sa Pilipinas nag-manufacture ng jeep, doon din gawin yung mga pyesa, di ba? Sige. Yun nga di ba? Salamat At anyway, bago tayo matapos, hingan muna natin siguro si Rosana ng huling mensahe. Tapos ang tawag to? Ngayon nawawala talaga Okay. Sige. Yun, may komento si Rosana Narumi. Sabi niya, mga hosts, we must respect the very high maximum tolerance of our men in uniform during the incident in the West Philippine Sea encounter.
pagtitimpi na yun na hindi manggaling sa atin, ang first verse ay kahanga-hanga sa buong mundo. Alam niyo po, that's the other side of the coin eh. Pero in the long run, hindi po ba nasa tamang yung ginawa po ng ating mga Navy ay yun ay tawag dito, decision on the ground eh. Pero Tama yun. sabi nga natin ay ang pinupuna po natin dito yung pagpupustura ng ngayon ni BBM na sa panahon na nangyayari yan, tahimik siya o kahit pa ang Vice President at ang iba pa. At hinintay na mangyari ang SONA para mag-issue ng, sabihin na natin nga na ng kanyang statement. To say the least, sabihin na natin na nagmamatapang pero hindi po natin siguro minamaliit yung kakayahan ng ating sundalo. Kasi kung sa kapwa Pilipino natin nangyari yan at hindi mga inchik yan, palagay ko pinulbos na nila yan. Ginamit nila kasi yun din yung gusto kong puntuhin Ka-Ardi. Sa Pilipinas ngayon kasi merong nagaganap na digmaan din internal at hindi itong AFP gumagamit ng sobra-sobrang dahas, bomba, gamit pandigma laban mismo sa ating mga kababayan. Ardi, alam niyo ba po yung bombing? Ka-Ardi, ang gusto ko sanang puntuhin ay bombing ang ginawa ng AFP yung tolerance sana na ginawa nila sa mga incheck ay sana ginawa din nila sa mga kababayan natin. Kasi as far as ang pinag-uusapan ay kanina lang bago tayo pumasok, 'di ba, pinag-uusapan natin ilan na yung namatay na Pilipino. Oo nga. Diba? Kaya nga 'di ba, So ang daming namatay na Pilipino sa AJK, ilan na yung namatay sa AJK? Sa extrajudicial killing. Pa lang dami ng sana sana yung pagtitimping ginawa ng mga sundalo sana. Sa totoo lang hindi naman sa kung other side of coin yan Tama naman yan Nagtimpi dahil ayaw mag-escalate. Sana ayaw ding mag-escalate ng sundalo mga kababayan natin sundalo. Ayaw din sanang mag-escalate kung ang mamamayan natin ay gumagawa ng kanilang mga democratic rights, di ba? Oo, yung sinasabi nga 'di ba? Tama yun yung bombing, yung bombing nga po, yung sinasabi natin. Kung nagtitimpi, bakit po yung pagdating doon sa ating mismong mga kababayan, hindi nila ginagawa yung pagtitimpi? So anyway, yung bombing lang po ginagawa nila, 44,000 na mahigit na bombing. To sa mga community to ginagawa, nangyayari. Di ba po? Yung mga pangaharas nila, yung mga nag-i-evacuate dahil doon sa kanilang pagbabaming. Di ba po? Yung pinapatay, yung hinaharas. Kasi, naintindihan naman natin yung usapin ng international kasi itong issue ng West Philippine Sea, political din ito At tama naman yung maging magtimpi, tama yun. Kaya lang kasi sa isang banda rin, nasa teritoryo ka, dinisarmahan ka ng civilian authority na hindi ng ibang bansa, medyo okay. Kung sa politics po talagang we gain a certain ng politics, pero at the other side of the coin, we are losing something din At hinaghintay at ang pinupuna po talaga natin dito, hindi po yung ating men on uniform on the ground na nagdidesisyon at certain instance depende sa sitwasyon. Alam po natin yun. Ngayon, ang dapat po natin kasing tignan yung mismong pagpupustura ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng Pangulo na all the while na nangyayari ito, tahimik siya at naghintay lang ng pagkakataon, ng perfect timing through the SONA para mag-gain ng political points. Yun lang po ang tingin namin doon Ako, personally. Pero yun nga po, kami man po gusto natin na magkaroon ng peaceful settlement, yung West Philippine Sea dispute. Actually, sabi nga po ng ibang mga analyst, it is a political matter. At
tama ang siguro ang with respect naman doon sa nakarang administrasyon na talagang pro-China, eh, Mm. may nasa direksyon ang gobyernong ito na panindigan yung ating panalo sa UNCLOS, yung mga gano'n ano. Kaya lang hindi rin kasi hindi completely na tawag dito, transparent ano si BBM pagdating dito na Mm. medyo ang sa akin Tsaka lang po, para bang ang timing, ang ginamit lang na timing yung SONA para mag-speech at mag-gain ng political yung points. panahon po kasi ng pagbobomba sa ating mga Coast Guard, sa ating mga mangingisda, no, wala pong tahimik po si BBM ng panahon na yan, yung mga nangyari na yan. Diba po? At ngayon niya lang po kinukundina yung mga ginawa ng mga Chino doon sa West Philippines. No? So, mga kasama, dahil lang pasa tayo sa Salamat oras, po, ano? Siguro may next time pa ulit, ano? Maraming salamat po sa mga lahat ng manonood. So, mga kasama, last word tayo bago tayo matapos. Ano yung Yun. observation ninyo tungkol sa SONA? Yun nga, baka hinga na lang natin. Pero yung sinasabi nga natin, di ba, parate, tayo naman ang maggrado sa SONA. Di ba? Kasi Sige, yung parati nating, sinong mauna? Tanong natin sa mga host. Sino sa mauna? mga guest natin. Nandiyan pa ba si Rosana? Nandiyan pa. Nakahang siguro. Yan po, no? Sabi natin, ako na mauna, nagsasalita na. Sige, mauna ka na. Sabi nga, di ba, negative yung aking grado doon sa kanya. O wala. Siyempre, negative. Wala talaga, no? Dahil doon sa mga pinagsasabi niya, puro malinaw lang na puro pagpapalabas ng tao sa Pilipinas, no? Yung kanyang gusto o yung kanyang plano doon sa atin, no? At yung magpasok ng mga foreign investor. Pero talagang paano papaunlarin ang kabuhayan ng mamamayan, wala talagang sinabi, no? Wala talagang plano para doon sa usapin na pataasin ang kabuhayan ng mga mamamayan. Bigyan ng magandang programa ang agrikultura. Puro pansamantala lang. Puro panakip lang, no? Parang isang linggong pag-ibig lang. Oo, yun. Ganun lang. Kaya nga po, talagang bagsak o negative pa yung ating grado sa ating gobyerno ngayon. No? Yun po, muli ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Alam niyo po itong SONA is always para bang inaabangan ng lahat, hindi ng international community na rin. Kasi nga it's an opportunity to hear yung officially marinig natin ang gobyerno o sino mang nakaupo, pangulo, na isiwalat ang kanyang mga ginawa o nagawa ng kanyang gobyerno. At of course, lahat tayo interesado. Po, for the benefit of it, para bang pinakinggan din natin kayong buong SONA. Yung ibang parte pa nga inulit natin kasi just to be sure lalong-lalo na yung usapin nung kapalpakan Biro mo Monday nagyabang ka na 5,000 no flood control projects tapos sasabihin nyo hindi po talagang napakalakas lang talaga ng bagyo. Ano pala ang pinaghahandaan ng gobyerno? Isinisi pa nga sa mamamayan kaya nagkabahay. Alam natin na dapat ang pagpaplano ng gobyerno is to expect the worst, hindi ba? Kung simpleng basura o ilang toneladong basura ay kayang wasakin ang daang bilyon o daang milyong project ng gobyerno, di ba useless? At siyempre, ibang bagay pa yung kung totoo bang basura ang nanira o nagpalala doon sa problema. Ito ang kanyan Kaya kumbaga
And the rest, sabi nga natin, it's all, political stunt at Grandstand. grandstanding. Habang yun nga, sinasabi ni Rosana Narumi, Ate Rosana, na yung nangyari sa West Philippine Sea and so, pero nung nangyari yan, ay parang wala akong matandaan na nagsalita ng ganito katapang ang ating Pangulo in respect to that, in the whole issue. At bakit hihintayin ang pagpapahayag ng suporta na ito o deklarasyon ay gawin sa SONA, if not for grandstanding and political stunt? Alam po natin na ang kasalukuyang administrasyon na ito ay mas open sa pakikipagrelasyon sa Amerika. At alam din natin na yung nagpanalo sa administrasyong ito, yung kalahati ng botong nakuha ng administrasyong ito, nakuha doon sa nakaraang administrasyon. 'Di ba, may unit team dati. Ngayon wala nang talo-talo na eh. Kaya kumbaga unit teams yun, hindi unit team. Itong Duterte na inaatake niya ngayon, ito yung nag-enable sa kanya para makapunta sa kapangyarihan. And the other way around. Kaya kumbaga, kung tayo man ay naghahangad talaga ng totoong pagbabago sa ating lipunan, ay baka kailangan pag na tayong hindi tayo tumingin. At wala siguro sa dalawang kampo ng mga dinastiya na ito yung pag-asang hinahanap natin. Nandiyan yung malawak na mamamayan na naghihintay naghahanap ng pagbabago at nagtatanong din po kagaya natin, kailan ba uunlad ang Pilipinas? Baka po sa loob ng 100 taon na nandiyan ang Republika ng Pilipinas at wala itong natugunan sa mga batayang problema ng ating lipunan, baka wala doon yung sagot. Nasa atin po kasi yung tunay na kapangyarihan, yung demokrasya. Kaya it's always an opportunity para sa ating mga mamamayan na mulat at hinaharap ang ganitong mga issue. At buuin natin yung totoong demokrasya na nagmumula doon sa pagkakaisa ng layunin at pagakbang ng sama-sama. Yun lang po, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si R.D. Raimundo. Grado nga pala, Grado. Doon na lang ako sa grado ng piston. Upo. Kalabasa Masabawan tsaka lang. upo. Upo lang, wag mo na kalabasa. Upo lang. Upo lang. Yun po, yung SONA kasi, tama yung sinasabi ni Ka-RD, yung SONA supposedly, i-report mo yung ginawa mo tapos ano yung programa mo sa susunod. So naging malinaw lang naman doon, tama yun, nag-political grandstanding at madaming kontradiksyon sa mga sinasabi niya. Gaya nga nung nasabi kanina tungkol sa usapin ng basura, ang parating tendency is, tama naman, ako ay naniniwala kung ang pag-uusapan ay basura, tama naman na talagang dapat may disiplina ang mamamayan para sa pagtatapon ng basura. Pero yun, may another side of the coin, kagaya nga ng sinasabi ni Rosana Narumi. May other side of the coin parati. So ano yung policy ngayon ng gobyerno tungkol sa usapin ng pagkukolekta ng basura? So yon, another side of the coin yon. Not to mention, kung dapat deeper pa tayo sa usapin ng baha, sabi ko nga, nag-post nga ako, sumagi kaya sa isip ni Marcos, ni Presidente Marcos, na yung baha ay may pinagmulan, kagaya ng usapin ng Mining Act, di ba? Pagsira sa kalikasan, open pit mining, pinabayaan natin yung dayuhang magmay-ari sa ngayon. Sa panahon ni Marcos yon, hindi na lang 75 years, kundi pwede siyang mag-upa ng lupa up to 99 years. So, massive deforestation. Diba? Lahat yun pinanggalingan ng kung bakit tayo mayroong baha. At yun lahat ay mauugat mo sa usapin ng ano ba yung ating foreign policy, ano yung economic policy natin. Yung ating polisiya na nakaakla sa matinding
deregulation ng ating ekonomiya. At sa pribado ng mga negosyong dapat ay pinagmamay-arian ng mamamayan. So lahat 'yun nakakabit doon eh. Lahat 'yun nakakabit doon. Ano yung attitude ng gobyerno? Ang gobyerno ba natin ay walang tuhod, walang gulugod para tumindig mag-isa? Yun dapat yung tinitignan natin. Kaya pagka tumingin ka sa leader, pag nagsalita, makikita mo agad kung may gulugod ba yan o wala eh. Sa ngayon, personally, ang tingin ko, walang gulugod itong rehime na ito na tumindig para sa interes ng mamamayan. Ito ay mouthpiece lamang ng mga imperialista sa pangunguna ng Estados Unidos. Diba? Kasi kung titignan mo sa kasalukuyan yung nangyayari sa West China, sa West Philippine Sea, pangangkam ng China, ekonomiya ng Pilipinas, lahat ito ay dinidiktahan lamang ng imperialistang dayuhan yung estado natin. At responsibilidad ng mamamayan, at gusto ko lang i-take note, wala talagang real democracy sa Pilipinas. Diba? Kaya nga sinasabi ko is, ang usapin natin, ang ating responsibilidad bilang mamamayan na naninindigan sa tunay na demokrasya ay mag-giit. Mag-giit ng ating mga demokratikong karapatan. Hindi ibabalik sa atin, hindi titindig ang Pilipinas, hindi lalakas ang Pilipinas, hindi tayo magiging isang soberenyang talaga, isang sovereign country, sabi nga, kung hindi tayo maninindigan, magigiit at lalaban. So yun yung yun yung dapat nating unawain kung titignan natin ang mga leader na yan at nangyayari sa Pilipinas. So yun po. Kaya nga na sinasabi ko, responsibilidad nating mga OFW ang magpukaw. Di ba? Magpakilos at mag-organisa. Pukaw, di ba? Arouse. Sabi na sa English. Arouse. So yun po, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako Yung po si Jeff grado. Dimano, mula po Yung sa kasama grado. ko dito sa South Korea. Ano Yung yun? grado nga. Yung Ang grado. grado ko ay negative infinity. Pasimple lang naman. I-maintain ko yan. ang presidenteng ito ay negative infinity ang grado sa akin. Oo. Tanong lang naman, Ayan. bayad na ba ng buwis? Yan, isa pa yun. Oh. Dami-daming Ayun na nakalimutan natin, no? Bat Nakalimutan ng natin yan. buwis ng Pilipino. Ang tinatax ng tinamaan ng kulog na gobyerno na to ay yung mamamayan instead na yung mayayaman. I-tax nyo yung mamamayan. Progressive taxation dapat. Naman. Oh. Noong nakaraan, maraming salamat. binabit niya yung magbayad kayo ng buwis. Pero ngayon, tinamaan siya doon kasi 203 billion hindi niya binabayaran, no? Mismo. Anyway, magandang gabi po muli sa inyong lahat at sa uulitin. Baka makabalik na kami ng Sabado. Anyway, Salamat. magandang gabi po. Good night. At maraming salamat Good kay night. Idol, kay Favorite. Ayun. Magandang gabi po sa inyong lahat.